At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabahalang balita ang umabot sa ating mga balita ngayong araw. Ayon sa mga ulat, kritikal ang kalagayan ngayon ni President Kuting ng Norte Jr. matapos ang isang hindi inaasahang insidente na nangyari kaninang umaga. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng mga doktor sa kanyang kalusugan at hindi pa tiyak kung anong magiging epekto nito sa kanyang pamumuno. Samantala, may mga kumakalat na balita na may mga posibleng sarin sa nangyaring insidente. Kabilang narito ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez at Vice President Sara Duterte na ayon sa ilang mga source ay may kinalaman sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng administrasyon. Ayon sa mga chismis, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan ng mga leader na ito na naging sanhi umano ng krisis na nagdulot sa kalusugan ni PBBM. Habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente, tinuturing pa rin isang misteryo ang mga tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong pangyayari. May mga espekulasyon ng hindi pagkakaintindihan sa ilang mga desisyon ng gobyerno at ang pressure mula sa mga political na issue ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga pangunahing opisyal. Ipinagdiinan ng ilang eksperto na ang pangyayari ay posibleng isang seryosong issue na dapat pagtuunan ng pansin ng mga otoridad. Inaasahan ng isang formal na pahayag mula sa Malacanang upang linawin ang mga pangyayari at tugunan ang mga aligasyon laban kay Romualdez at VP Sara. Samantala, ang mga miyembro ng gabinete at ilang mambabatas ay nagpahayag ng kanilang suporta kay PBBM at umaasa na makakabangon agad ang Pangulo mula sa kalagayan nito. Inaasahan din na magkakaroon ng mga formal na hakbang upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Patuloy ang ating pagbabantay sa mga susunod na detalye tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos at ang mga posibleng epekto nito sa kanyang pamumuno. Hanggang sa ngayon, ang mga eksperto ay nagmamatsyag sa sitwasyon at inaasahang magkakaroon tayo ng updates sa mga susunod na oras. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Durugista, mga kriminal, mga komunista. Di ba pagmamahal yan sa bayan? Yan ang totoo. Kaya nga sinabi po natin si Tatay Digong Bayani, buwis buhay mo niyan, sir. Pastor, dila. Tor na lang. Alam mo, Tor, tama man yun, Tor. Ang mga tao, Tor, ay natutuwa dun, Tor, sa war on drugs, Tor. Dahil mga durugista, talagang gorgor, Tor. Tapang pa ni Tatay Digong sa komunista, mga kriminal, gorgor din, Tor. Anong tawag dyan, Tor? Pagmamahal sa bayan. Pag hinayaan mo lang na yung bayan natin ay mapuno ng mga durugista, no? Kriminal, komunista, terorista, animal, walang pagmamahal sa bayan yan, Tor. Wala kang pakialam at wala kang malasakit sa ating bayan. Dahil hinayaan mo laganap yung droga, animal, oh. Di ba, Tor? Oh. Yes, pagmamahal sa bayan. Basta ang ginugurgor, kriminal, durugista, komunista, lahat mga kawatan sa gobyerno. Mga mahalang na bituka, yun yung ginugurgor ni Tatay Digong. At alam po yan ng maraming Pilipino. Di ba, Tor? Talaga, Tor, mandaraya to si Pastor atrasado Tuloy, Tor. Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. Buwang ka! Bakit? Sinabi ba ni Tatay Digong na ako lang ang nagmamahal sa bayan, Tor? Sinabi ba ni Tatay Digong, Tor, na minomonopolya niya ang pagmamahal sa bayan? Pag sinasabing nagmahal sa bayan, si Duterte lang, Tor? Lolo mo, Tor. Tor, wag kami, Tor. Di na yan bibinta, Tor. May paganong-ganong ka pa, Tor. Walang sinasabi si Tatay Digong na ako lang ang nagmamahal sa bayan ni Malcator. Huwag kang fake news, Tor.
Tama mo yung sinasabi mo, Tor. Kasi magka-problema tayo dyan eh. Kasi, meron bang statement si Tatay Digong, bigyan mo ako ng link mga trolls, na sinasabi ni Tatay Digong na pag sinasabi mong pagmamahal sa bayan ay ako lang ang nagmamahal sa bayan. Hindi kayo kasama, mga ugo kayo. Meron, Tor? Matar. Tumandaraya talaga to si Pastor eh. Atrasado. Again guys wala pong sinabi si Tatay Digong dyan na siya lang ang nagmamahal sa bayan. Tayong mga Pilipino na nagustuhan yung pamamahala ni Tatay Digong, tayo ho yung nagsasabi na si Tatay Digong minahal ang taong bayan, minahal ang Pilipinas dahil may tapang at malasakit. Sa kanyang pagiging presidente, mahal na mahal niya ang Pilipinas. Kasi Tor, kung hindi pa mahal ni Tatay Digong ang Pilipinas, Tor, nung pandemya, Tor, na COVID ka sana, Tor. Hindi ka na sana nakapagsalita dyan, Tor. Roko-roko ka talaga, Tor. Sige nga, Tor. Tuloy natin, Tor. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Tama! Ikaw, hindi ka kasama doon. Alam mo, wala sa hulog yung galit niya, no? Yung galit niya, out of the blue. Parang kanta animal. You took me eyes out of the blue. Ang layo man yan, Tor. 120 million, hindi ka kasama doon. Di mo nagmahal sa bayan to. Philippine Shop daw, magandang gabi. Salamat sa pangulay. Shout out mo kay Bolly in Junjun. Bolly from Texas, USA. Kayo, mahal ba ni Tor yung bayan? Hindi to kasama. Itong pastor, anong klaseng Biblia gamit dito, Tor? Huwag kami, Tor! Hindi mo mahal ang bayan eh. Nag-abugago ka dyan sa sa mga durugista. Alam mo ba, Tor? Sino yung natuwa sa ginagawa mo? Ayan, mga durugista ang pinapahirapan ni Tatay Digong. Mga sindikato, tuwang-tuwa sa'yo. Pinalakpakan ka ngayon ng 1,000 bisis. Tika lang, Tor, ha? Oh. Charles na ako, Tor. Baka malubat tayo, Tor. Mabitin yung tawanan natin, Tor. Ang babadrip natin, Tor. Sige nga, Tor. Tuloy, Tor. Tuloy, Tor. Oh. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Hoy! Saan ka nakakuha ng impormasyon yan? Na merong isang pamilya, Tor, na nagmamahal sa bansang ito, Tor? Meron, Tor? Hoy! Ginoo ka man, Tor. Bigyan mo nga ako ng link, Tor, bago ka magdakdak dyan. Na sinabi ni Tatay Digong, ako lang ang nagmamahal sa bansang ito. But, Tor. Wala nga, huwag kang magpumilit dyan. Alam niyo, makakadaya din to minsan eh. Yung mga naniniwala dyan, mga kalaban din ng mga Duterte. No? Tingnan mo si Bibim. Mahal niya yung bayan naman, mahal. Mahal ni Bibim yung bayan eh. Mahal yung Pilipinas. Tingnan mo lahat ng bilihin, puro mahal. Kaya mahal ni Bibim ang Pilipinas. Dahil makikita mo, puro mahal. Di ba, Tor? Mahal ni Bibim Pilipinas, so lahat ng bilihin mahal. Ikaw talaga, Tor. Oh. Sige, Tor. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Oh, may pira dyan sa Quadcom. Blessed Jarmin Vlog, maraming salamat to sa inyong pakulay. Bakit may Quadcom? May pira yan, sir. Tor, may pira dyan sa Quadcom, kaya may Quadcom, wag ka nang dumahilan pa. Nadahilan ka pa, alam naman ng taong bayan yan. Oh. Galit tayo sa masama. Ay! Galit ka daw sa masama! Galit ka sa masama? Galit sa masama daw! Pero yung witness, mga kriminal. Galit sa masama daw. Pero yung witness, mga drug lords. Galit sa masama daw. Pero yung witness, mga convicted.
Yawards galing sa masama. Paniwalang paniwala sila sa Quadcom sa masama. Yung star witness nila, sikat yan sa Quadcom, kriminal. Di ba kriminal? Ang sama nun. Ito na naman, dakdak na naman ang dakdak, kung di naman alam yung sinasabi. Galit daw siya sa kriminal. Pero naniniwala sa kriminal. Mga drug lords. Saludo ang mga animal. Galit ka sa kriminal, paning-paniwala ka. Tatay Digong, galit ka? Kriminal ba si Tatay Digong? May kaso si Tatay Digong? Wala. Diyan tayo eh. Yung walang kaso, walang conviction, walang ni isa kahit man lang ebidensya na nagpakitang kriminal, nagalit ka. Pero yung tao, kriminal na, convicted, nakasuot ng kulay pink, animal. Nakasuot ng kulay orange na damit, minsan dilaw, may litrang P sa likod. PDL, priso, hinatulan habang buhay pagkakulong, hinatulan ng 20 years, hinatulan, merong conviction, puta di kriminal, naniwala sa doon eh. Wala to. Hindi ba ha? wala akong naisip doon eh. Wala na ako ibang maisip na sasabihin, kaya sabi ko na lang, hindi ba ho? Ay, may bagong meaning ng PDL, Pastor Dila. Anong party list nito? Ni Pastor? Dila party list? Anong party list niya? Dila party list ito? Dila party list, number 69 sa baluta. Yawa. Nalay ka? Tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Tinutulak ang bansa sa kasamaan? Si Tatay Digong tinutulak ang bansa sa kasamaan? Baka si BBM yan. Umayos ka, Tor, ha? Disiplinado mga tao panahon ni Tatay Digong, takot magurguro. Ayaw mo yon? Kaya hindi tayo maasin sa Tor, eh. Puro kang lang, gawa-gawa lang mga kwento mo. Lagi nga. Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan. Last mo, di kami naniniwala sa'yo. Pagiging na dal. Galit daw siya sa Pugo. Kahit anong sugal daw, galit daw siya. Sos, dyan sa lugar ninyo, daming sugal dyan. Galit ka sa Pugo, pero yung Pugo pinalitan ng ibang pangalan, IJL. Galit ka sa sugal, pagkuha motor ng cellphone Tor eh. Kahit bata Tor, marunong na magsugal ngayon Tor. Bakit hindi mo Tor ipatigil yung mga sugal na application Tor sa internet? Pagbukas mo ng cellphone, may mga entertainment vloggers pa nagpo-promote ng sugal. Kahit bata Tor, pwede na magsugal ngayon under ngagba-admin. May Gcash ka, may cellphone ka, may apps ka ng pangsugal. Ala, anli sugal ka. Mababaon ang Pilipino sa sugal under Marcos admin. Di ba, Tor? O kayo rin. Online sabong. Marami, naglalaro ba kayo ng sugal sa cellphone? Huwag po kayo maglaro dyan. Mababaong kayo dyan. Yung mga ipon ninyo, magugulat ho kayo, nauubos na ho dahil sa online sugal. Na, magaya kayo sa kapatid ko. Akala mo dyan, sugal po yan. Tinuturuan ang mga Pilipino magsugal online. Mismong bata ho ay marunong na magsugal. Tor, tulog ka Tor. Ito na, narong address lang to si Pastor. Yan, ang mga scatter na yan. Marami nang bumaon dyan. Sa utang. Na, scatter pa kayo.
Merong loto online. Putang ina. Ito wala sa ayos mga pinagsasabi. at nagpapayaman sa ilan. Nagpapayaman sa ilan? Sinong mayaman? Mag-comment nga kayo. Sinong mayaman? Sinong mayaman? Ako o siya? Iya. Sinong mayaman? Sinong nagpapayaman? Tor! Tor! Akin na yung isang sasakyan motor. May kotse man ako, Tor. Balita namin, Tor. Dami mong sasakyan, Tor. Release mo milyones, Tor. Sinturon mo, Tor. Sinturon ni Judas, Tor. Grabe, Tor. Kamahal, Tor. Milyones, Tor, ha? Nagpapayaman? Ikaw yung nagpapayaman, Tor. Huwag kami, Tor. Sige nga, tuloy. Galit tayo sa droga Ay! na pumapatay sa maraming ating kabataan. Ay, galit na sa droga siya. Galit na daw siya ngayon sa droga. Na marami na pumapatay sa mga kabataan. Galing na sa salita mo, Tor, na pumapatay ang droga sa kabataan. Pero bakit galit ka sa mga gumugurgor, sa mga durugista at sindikato na nagdudruga? Double standard ka, Tor. Hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, Tor. Dahil ngayon, Tor, nag-abogado ka dyan, Tor, sa mga durugista, Tor. Sino nyo ipagtanggol, Tor? Yung mga nagorgor ng mga Chinese drug lord, Tor. Pinagtanggol nyo, Tor. Pinapaniwalaan nyo, Tor, mga durugista, sindikato, Tor. Wow! Galit daw sa droga. Sige nga. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito Ay, hulihin nyo si Bangag! Galit daw siya sa human rights violators. Tor, huwag kang didila-dila, Tor. Hulihin mo si Dayunyar. Galit ka sa human rights violators. Tingnan mo, Tor, yung nangyayari sa QOGC, Tor. Na merong namatay, Tor, 2, Tor. Dahil sa pang-aubuso ng mga kapulisan ni Ngagba, Tor. Pinadalhan ng ilang batalyon, 10,000 kapulisan, Tor. Graming human rights violation yun, Tor. Libu-libong mga kababaihan na truma, mga kabataan na truma. May nawala ng pamilya, mahal sa buhay. Ano yun, Tor? Hindi ka galit, Tor? Aristohin mo na si Ngagba, Tor. Human rights violator ba ka mo? Oh, yung tatay niyan eh. Hanggang ngayon. Marcos Sr., human rights violation, sandamakmak. Pero ano kayo ngayon? Kakampi nyo na ho yung mga human rights violators. Kasi may kwarta. Motor, wag kami, Tor. Ayan nga. ay agents ng pamahalaan Oh, o NPAs Oh. o terorista oh. o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan. Ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Galit daw siya sa mga NPA. Galit daw siya sa mga terorista, mga kriminal, nagdagasig ng kaguluhan. Tor! Katabi mo, Tor! Kriminal, Tor! Katabi mo si Castro, Tor! Kriminal, Tor! Si Castro? Di man mo dinampo, Tor? Nag-uututan dila pa kayo dyan, Tor, ha? Galit sa NPA, Tor, ha? Galit sa NPA, ha? Pag sabay-sabay lang kayo nagkapi-kapi-kapi dyan sa Kongreso, galit, Tor, ha? Ambot sa kambing na may bangs, Tor. Makaluko rin to pag walang alam yung mga nakikinig, nakakaluko eh. Pero lahat ng sinasabi niya ay walang kwenta. Hindi totoo. Si Paduano, Tor, katabi mo, Tor, sabi ni Tisrinon, Tor. Sige nga, Tor. Tuloy natin, Tor. Sa ating mahal na bayan, hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi ka terorista? Bakit parang nagminor ka dyan?
Hindi po tayo terorista. Ano po? Oy, labas sa ilong yun ha. Labas sa ilong. Kasi pag sabi niya, hindi tayo terorista, baka sa harap si Castro. Hindi tayo terorista, katabi si Raul Manuel eh. Hindi tayo terorista, nakakasin kabila rin, nandyan eh. Pinalibutan ka na namin. Pastor atrasado. Kaya magunos nila ka dyan. Nasa tabi mo lang kami. Yaman man Tor ha. Sige Tor. Alay Tor. Hindi tayo terorista. Ah, Hindi tayo komunista. sigurado ka Tor? Tor, yung katabi mo Tor, galit na sa'yo Tor. Sabi ka, gano'n na siguro si Castro sa kanyang, Simal ka, ba't ka nagtalumpati dyan? Galit niya kami sa'yo. Niya, bakit ka pinatamaan mo kami? Galit na siguro si Castro kasi, galit kami sa kriminal. Bakit ka ganyan-ganyan ka? Kriminal. Galit kami sa NP. Bakit ka ganyan-ganyan ka? Gigil na siguro dyan si Castro. Pinatamaan mo kapitbahay mo, Tor, o ikaw rin tinamaan dyan? Ayos ka talaga, Tor. Hagi nga, Hindi tayo diktatorya. Ay! Sabihin mo kay Bibim yan! Alam mo, Vlad Vinci, mga salamat sa pakulay. Hindi tayo diktatorya, tinamaan na naman si Bibim dyan. Lahat, alam mo, Tor, lahat ang sinasabi mo, Tor, yung amo mo tinamaan dyan. Sos, kawawa naman si BBM dyan. Durog na durog. Tor, kawawa si Ngiwim. Lahat, Tor, ng sinasabi mo, Tor, tagos sa buto kay Ngiwim. Ngiwim, di daw diktator Ngiwim, ha? Di diktator, ha? Again, ulit. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. Narinig mo, Ngiwim? Hindi tayo diktadorya, tayo demokrasya, Ngiwim. Kaya huwag nyo kaming pagkakasuhan dito. Demokrasya tayo, Tor, ha? Demokrasya. Ulitin natin. Hindi tayo diktadorya, tayo demokrasya. Rinig mo yan, Ngiwim? Mga bobonistang, tanganistang, loyalista na nandito sa Bisdak Pilipinas na 50 pesos na ang dangal. Pakinggan nyo sinabi ni Pastor Abante, ha? Uy, bakit nadiretso ko yung pangalan niya? Ginawa kong pastor na. Tor! Yan na. Tor! Hindi tayo diktadorya, tayo ay demokrasya. Malinaw yan, ha? Pag kami kinasuhan bukas, putang ina, los-los ka talaga, Tor. Sige, Tor! May respeto sa saligang batas. Oy, nagsalita! Nandiyan ka na naman. Huwag ka kasi magsalita na hindi nyo ginagawa. May respeto daw sa saligang batas, atik. Bula-bula ka lang, may respeto daw sa saligang batas. Oy, malaman-laman namin, nagpakulong kayo eh. Sa kulungan ng mga kriminal ng walang kaso, Tor. Anong respeto dyan, Tor? Sige nga, kagaya nito. Alam niyo po, kababayan ko, ayan meron na pala silang pinakulong sa correctional na walang kaso, walang conviction. Tapos sasabihin niya, may respeto daw sila sa batas. Ay, ito, Tor, ha? Basahin ko, Tor. Galing sa Philippine Television, government channel, Tor. Inulat ni Bureau of Correction, Director General Gregorio Caduwag Jr. na handa na silang palayain si Cassandra Ung mula sa Correctional Institution for Women ngayong araw sakaling matanggap na nila ang dokumento mula sa House of Tuwad Committee na bawiin sa contempt order labang kay Ong. Tingnan mo, Totor, nirespeto nyo yung batas?
Ba't kayo nagpakulong ng hindi convicted? Walang kasong tao daan sa Correctional Institution for Women. Alam niyo ba, Tor, yung Correctional Institution for Women, yan po ay kulungan ng mga kriminal na dapat si Castro ay nandyan. Pero ito, Tor, nag-contempt lang kayo, walang kaso, pinakulong ninyo, Tor. Sino ngayon ang may respeto sa batas? Sino ngayon ang walang respeto sa batas, Tor? Tor! Tingnan mo ha. Kaya pala yung gusto nilang kunin si Attorney Sulaika Lupis doon sa House of the Representatives na ikulong dyan sa correctional, puta pwede pala nilang gawin. Kasi nagawa ho nila dito kay Cassandra. Hindi convicted ha. Kinontempt lang. Walang kaso. Kinulong ho nila sa kulungan ng mga kriminal. Ano ka ngayon, Tor? Losi na tayo, Tor? Buti na lang, nandyan si Vice President Inday Sara na tinutulan yung gagawin ng Tuwad Committee ng House of the Representatives na ipakulong si Sulaika Lupis. Oh, ngayon, Tor, sabihin nyo, sino ba yung hindi rumispito sa batas? Diyan tayo, Tor! Tama na, baka ma-high blood si Tor. Yan nyo, ha? Ako'y nalibadbaran ho talaga dito ako sa mga kongresistang ito. Nakakahiya sa ibang lahi. Only in the Philippines na nagmirong nag-abogado sa kongreso para sa mga kriminal, mga durugista at sindikato. Hindi ba ho tayo nahihiya sa ibang lahi? Teka lang. Hindi yan. Panoorin po natin ito, Pastor Atrasado. Nasaan ba si Pastor Atrasado? Kung nanonood ka man ngayon, Tor, huwag kang masaktan. Niriribat lang namin kayo. Dahil hindi tama yung pinagsasabi mo. Oo, kongresista ka, pero hindi ka perpekto. Dahil mali lahat ng linyahan mo na para bang mistulang ikaw ay tama. Sa isip mo ikaw ay tama, pero sa isip namin ikaw ay mali. Sa sinabi mo kanina, hindi tayo diktadorya, tayo ay demokrasya. Pues, pagbigyan nyo kaming magribat sa inyo, huwag kayong iyakin. Jose Ribas, maraming salamat po. Jose Ribas, salamat po sa inyong pakulay. Ngayon, Tor, hindi ba ho nakakahiya sa ibang lahi? Sa ibang bansa, Tor? Na kung sino ba ang hindi Pilipino, sila pa po ang unang-unang humanga sa former President Rodrigo Roa Duterte. Noon yung mga taga-Mexico, mga Meksikano, ang sabi, hihiramin namin si Duterte, gawin naming presidente sa Mexico. Pero bakit kayo, Tor, dyan sa Kongreso, galit kay Duterte? Diba, Jasmine? Puwi ka daw, Tor? Sabi ni Jasmine, salamat Jasmine sa pag-upgrade ng membership. Meron pa akong ipi-play na video. Isang foreigner. Makinig tayo dito, Pastor Atrasado. Ito foreigner na talaga. Nakakahiya po sa foreigner na ito. Kung sino ba ang foreigner, sila pa ho ang nakapag-appreciate sa former President Rodrigo Roa Duterte na dapat o sana ay tayo mismo, mga Pilipino, ang magpasalamat at gawing bayani si Duterte. O si Benito, salamat o sa inyong pakulay. Pero bakit ngayon, mga foreigner ay pinagtanggol si Tatay Digong? Makinig ka dito, Pastor Atrasado. Kung nandito ka man, mahiya ka sa foreigner na ito. Oh my gosh.
I found this Duterte book. Oh my gosh. And it even illuminates when it opens. It's so amazing. It contains the 5 reasons why the Duterte followers love him. Oh, number 1, it says, because he had balls, because he was a decisive leader. Yeah, he didn't hesitate. He didn't bow to anyone, and he said, go fly a kite, go get lost to the Pope, go get lost to Obama, go get lost to anyone who was interfering with his strong leadership, and that's why Filipinos love him. Reason number 2 here, he spent a lot of money and a lot of effort doing infrastructure development. Muy importante, very important yon. You know, he built bridges with the build, yeah? He built roads, so he improved the country. In just a few years that he was with us, he improved the country. So sana Duterte come back. Here you are. What a book. I love reading this book. Yeah? It's we need you back because we need more improvements for this country. Number 3.